Hello mga kapowe traveler! Ngayon, sa day 6 ko rito sa probinsya, isasama ko kayo sa gala ko. Pupunta lang naman kasi ako sa lugar kung saan ako unang pumasok sa school. Sa lugar kung saan lolo at lola ko yung nag-alaga sa akin. Siyempre, shout out natin yung mabait kong lola at masipag kong lolo na sina Lola Mildred at Lolo Bernie. Voice over na lang muna ngayon kasi ang dami kong ganap sa araw na ito na gusto ko na rin namang ibahagi sa inyo na para bang nakikipagkwentuhan lang, ganun. Pero, syempre, makapagbibigay pa rin ng aral sa ibang tao. Kung makikita ninyo, tulad sa syudad, binabago rin nila yung ilang bahagi ng kalsada rito para mas pagtibayin pa. Ayan, nakikisabat pa yung tandang. Ayan, dito kasi marami talagang manok. Yun yung nagsisilbi nilang alarm. Hindi uso dito yung nag-a-alarm ka ng phone para magising, ganon. Balik na tayo sa kwento ko kung paano tayo makarating dun sa lugar na sinasabi ko. So dito nga nakababa na ako. Kailangan ko lang ulit lumusong para makarating dun sa sakayan ng bangka. Pero dahil matarik, dapat mag-ingat dahil baka mahulog ka sa iba. Charot! So yan na nga yung bangka. Hindi lang pala tao yung sinasakay niya, kundi mga light vehicles rin para makatawid dun sa kabila. Pagtawid kasi dyan, marami kang pwedeng daanan na susulpot kung saan-saan. Shortcut ba kung tawagin nila. So, bali pagkababa ko nga pala ng bangka ay umakyat na ulit ako kasi pataas yan at ipinagpatuloy ko yung paglalakad ko dahil wala naman akong inaasahan na susundo sa akin doon kila lolo kasi alam kong nasa bundok sila. Pero tulad ng sabi ko kanina, kahit na hindi tayo nakapagbibigay sa tao ng kahit anong materialis na bagay kung naging mabuti tayo sa kanila, balang araw kapag nagtagpo muli yung landas natin, ay magpapakita rin sila ng maganda. Kaya shout out sa mga classmate ko nung grade 1 ako na nag-insist na ihatid ako kasi alam nilang napakalayo pa ng lalakarin ko. Kila Rovic, Sammy at Renmark na hanggang ngayon ay kilala pa rin ako. Salamat mga boss. Kaya maganda rin ang dulot ng pakikisama kahit walang wala ka. Kaya ayan, sarap buhay lang pagkadating ko kila lolo. Tamang duyan lang. Alam niyo po ba na kapag nauwi po ako ng probinsya ay nakasanayan ko na po yung bahay-bahayan yung mga kababata ko. Pero this time, ayan yung sundo ko, isa sa mga classmate ko po noon, nakababata ko rin. Shout out nga pala kay Reggie na nag-insist na sunduin ako at magbabayad na raw ng utang. Kasi last year na uwi ko, marami po siyang utang sa akin. Marami po siyang sinabi na gagawin dapat naming lahat kaso wala po siya dahil sa work. Pero ngayon, babawi raw po siya at ihatid daw po niya ako sa lugar kung saan gustong gusto kong puntahan every time na mauwi ako rito. Ayun po yun yung tinatawag nilang view na kung saan makikita po ninyo yung ganda ng tanawin na talaga namang ipinagmamalaki namin na mayroon kami rito sa probinsya. Nakasalubong na nga namin yung mga galing doon sa lugar at tunay namang masasabi ko, nagagaan talaga yung pakiramdam mo at dahil sa makikita mo, worth it lahat ng pagod mo. Kaya ito, isasama ko kayo sa tuktok ng bundok. Sige, enjoy now! Chismis later! Charot! So dito po kasi yung lugar na kapag nakita po nila na magkaangkas yung babae at lalaki, ang chismis po nila kaagad ay mag-asawa o magjowa na. Hindi nila alam na malalim na po yung mga pinagsamahan namin since 2005. At yun na nga po, nadatnan ko rito yung mga grade 4 batch ko naman. At sa mga hindi po nakakaalam, nahinto po kasi ako ng pagkaaral dahil nagkasakit po ako. At kaya po ako nagkaroon ng mga batch 1 at saka batch 4 po na kakilala dito sa lugar na aking pinanggalingan. Kahit taon pa yung lumipas na hindi nila ako nakausap at nakita, pero ngayon solid pa rin kapag nagsama-sama. Kaya shoutout sa tatlong magagandang dilag na nadatnan ko sa view na sila Dayan, Ira at Jackie. Shoutout na rin kay April Boy na hindi nakasama dahil napagod sa trabaho. Pero kahit ganon, nakapaglaan pa rin naman siya ng oras kahit kaunti sa akin. Bago ako sinundo ni Reggie para ipunta doon sa view na tinatawag namin. Masarap talagang balik-balikan yung mga taong nakikita yung halaga mo. Yung tipong kahit walang-wala ka, hindi ka nila tatalikuran.
dahil ipararamdam nila sa iyo ng paulit-ulit na tanggap ka nila kahit wala kang pera. Kaya kung napapanood mo ito ngayon, huwag mong piliin yung mga taong pera ang pinapairal para sumaya. Piliin mo yung mga taong sasamahan ka sa lungkot man o ligaya. Dahil sa mundong ito, kapag namatay ka, hindi mo madadala yung pera. Pero yung alaalang nagawa mo kasama sila habang buhay nilang dala-dala. Hanggang dito na lang, hanggang sa susunod na gala ulit. Bye-bye!